Good morning, Pastor. Good morning. At talagang medyo maulan na ang ating panahon. No? Yun pa man, tayo pinagpapatuloy sa gawain ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, ang Diyos ay tapat. Kaya lagi pinupunan, katulad ng panalangin ko Divine kanina, Brother Divine, that all of our shortcomings in Christ have been filled. Pinunuan ng Panginoon ang ating mga pagkukulang. Po, tayo muli, nasa bilis ng panahon, no? Bukas, September na. August ngayon, ang first Sunday ng August, meron po tayo muling sa Alsado. Nais ko pong magsimula sa kwentong ito. Ang pamagandang kwentong ito ay wala ka pa sa bahay mo. You are not yet home. No? So, ang theme natin for this month is Biblical Legacy. For the month of August, we will be talking about the legacy that we want to leave sa mga kabataan, sa mga yung impression na iiwanan mo sa mga tao, sa mga kamag-anak mo, sa bahay mo, sa klase mo, sa opisina mo, o sa kasimbahan mo, o sa church mo. Ano ba yung magiging biblical legacy mo? You are not yet home. You are not home yet. I'm sorry. May dalawa ikang mag-asawa na nagmisyon sa malayong lugar o sa isang liblib na lugar sa Africa. Sa mahabang panahon, ang tagal nilang nagmisyon doon. Talaga nga namang ibinuhos nila ang kanilang buhay doon. At dumating yung oras na sila ay mga matanda na. At sila ay nagpasyang bumalik sa kanilang bahay, sa kanilang lugar sa Amerika. Habang ang barko po ay papunta na, pabalik ng Amerika, noong mga panahon ito, iniisip nila, anong magiging future natin? Wala man lang kami naiipon. Nakakalungkot nga kasi sa tagal ng pagbumisyon namin sa Afrika, ay ilan lamang ang nakakilala sa Panginoon. Nalulungkot ang mag-asawa sapagkat they are uncertain about their future. Walang ipon, walang bahay na matutuluyan, walang kamag-anak na kakilala sa lugar na kanilang pupuwi. Habang padaong ang barko sa pantalan, may mga nag-iingayang tao. Nagsi-celebrate. Nagulat yung mag-asawa. Sapagkat may malaking banner, sabi doon, maligayang pagbabalik, President Teddy Roosevelt, sa iyong kompetisyong sinalihan ng mangaso. Yun ang nakalagay dun sa malaking banner. Yung mga tao, maging yung mga pasahero ng barko, nagulat sila kasi kasabay pala nila si Teddy Roosevelt, ang presidente ng Amerika. Si Teddy Roosevelt ay galing sa isang tanin pala na kung saan ikaw ay mga ngaso. Maghahanap ka ng may mahuling kang uri ng hayop at siya ay nanalo. Tuwang-tuwa, nandun yung mga press, yung media, sa napantala, naghihintay sa kanya, mga litratista, siya talagang ang mga kislap ng camera ay sunod-sunod. Maging ang mga kumpete ay nagpuputukan. Tuwang-tuwa ang mga tao sapagkat nandoon si Teddy Roosevelt galing lang sa isang patimpalak na mangaso. Siguro alam niyo yung paano mangaso sa mga taga-probinsya. Nung ako po'y bata pa, kami po'y naghahanap ng baboy ramo sa katundukan. Ngayon medyo wala na sa Catanduanes. May ilan pa daw na mga usa at yun ay medyo inaalagaan na. Mga wild animal ang kanyang hinuli at siya'y nanalo. So dahil sa kompetisyon na yun, maging yung pahayagan na ng mga nandoon, mga press, media, siya'y in-interview, tuwan-tuwa. Mga tao na nakikipagpicturan samantalang itong dalawang mag-asawang dahan-dahan lumusot sa gitna ng masikip na hindi mahulugang karayom ng mga tao. Lumusot sila doon at wala man lang nakakilala at nakapansin sa mag-asawang ito. Tandaan niyo, kung maaalala ninyo siguro, ilalagay niyo yung mga paa niyo sa dalawang mag-asawang ito, matagal na kayo sa ministry, at mahabang panahon na. Pero katulad ng mag-asawang ito, uncertain kayo sa future niyo dahil iginugol niyo ang buong buhay niyo sa Panginoon, nang-aral kayo, nag-share kayo ng gospel, nakakalungkot pa nga minsan sapagkat maraming bilang na mga misyonero babalik sa kanilang mga tahanan ay walang mauuwian, walang ipon, at nakakalungkot pa dahil wala man lang silang naidala sa Panginoon. Naganap sila ng mumurahin upaan para lang may matuluyan sa gabi ngayon. Ating gabi, hindi maitiis ng lalaki ang kanyang nararamdaman sapagkat, sabi niya, sa habang panahon ng naglingkod ako sa Diyos, napaka-unfair ng Diyos. Ang tagal kong naglingkod sa Kanya sa Africa. Ginising niya yung kanyang asawa, sinabi niya yung nararamdaman niya, ang unfair ng Diyos sa atin. Sana, ganito na lang din naging buhay natin.
Ay sila pakahirap-hirap pa tayo doon. Hindi ka pa nga tayo iaalay sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi ka na tayo pumatay sa sakit ng malaria. Pero, ito. Sabi ng kanyang asawa na hindi rin alam ang sasabihin. Bakit hindi mo kausapin ng Diyos? Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Bumalik yung lalaki sa kanyang pagkain, sa kanyang kwarto. At umalis siya, nanalangin. Mga ilang oras ang lumipas, ginisyan siya muli ng kanyang asawang lalaki na nagtatampo sa Diyos. Sabi niya, mahal, sinagot ng Diyos yung panalangin. Alam ko Diyos yun. Tinapik niya ang balikat, niyakap niya ako, at sabi niya, you are not alone yet. Wala ka pa. Wala ka pa sa bahay. Eto, ang biblical legacy natin. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi talaga patungkol sa iyo. This is not about you. This is about our glorious Jesus. Kaya ang title natin, this is not about you. A servant anonymous for the glorious Jesus. Tagalogin po natin yan. Hindi ito tungkol sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo. Hindi ito tungkol sa iyo. Galit na galit ko. Sa mga pagtitik no? Sinasabi yung, di ba? Lingkod na di kalalang lubos para maluwalhati ang tunay na Diyos. We need to understand that a Christian life is not about us, it is about Jesus. And we need to understand that we need to be anonymous at the end of the day. Hindi dapat tayong nakikita. Hindi dapat yung galing, yung yaman, yung ganda ng boses kanina, ang ganda ng hawin na natin kanina. Bagkus dapat ang nakikita ay si Jesus. Amen. Well, hindi ko naman sinasabi na, paano yung gusto, napupuri nila ako. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo natatanggapin yun. Wala masama ko kasi na-appreciate nila yung boses mo. Sabi nga ni Papori Ten Boom, pag siya daw ay nakakatanggap ng appreciation, pag siya daw ay pinupuri ng mga tao, iniisip niya lamang na siya ay tumatanggap ng isang bouquet ng rosas. Pag tinanggap niya yung rosas, inaamoy niya lamang. At pagkatapos siyang maamoy, ibinibigay niya muli sa taas. Na kung siya ang karapat-dapat na tumanggap niya. Kasi minsan naman, may mga tao naman, di ba? Masarap magluto. Sabi na, sarap ng luto, ay, hindi naman. Pero sa loob ng puso, talaga, may ako magluto. Diba? May mga taong hindi mo appreciate mo sa hindi ako. Pero sa loob ng puso, ganyan talaga ako. Diba? Diba ganun? Pero ito, our biblical legacy, dapat natin malaman na hindi ito po sa'yo. This is not about you. This is not about your greatness. This is not about your wealth, character. Kung sino ka man, kung maganda ka, pogi ka, this is not about you. Remember this. This is about Christ. Ang pag-aaralan natin is sa Psalm 78, 1-4. Dapat tayo tumayo. At babasahin natin ito sa limitang ito. Sa Tagalog na lamang. No? Kasi may English ako dito. Malinaw ba ninyo nababasa ang mga talatang yaon? Nababasa niyo po ba? Amen. Kung wala kayong Bible, diyan po sa harapan. Ready na po kayo? Amen. Amen. Salamat. Sige po. Wala kayo. Sana, Jay. Sige po. Pasok tayo. Ready? Empty. Kayo ngayon ay makinig sa Bayan o bayan ko yung hingit-hingit. Itong aking sasabihin ay bagay na talaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nasa ating sinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming sasalaysay sa susunod na namin. Nagawang tinutukoy ay lubang kahanga. Na si Yahweh ang mga gawa na yung dakila. Langit tayo na namin Diyos. Salamat po. Lord, this may be the first time this church will be hearing a preaching from this passage. I do not know, but this is also my first time, Father, that we'll be preaching about this passage. Because I am reminded that I'm getting old as well. And we must remember that we need to take most of our time, lahat ng mga oportunidad, ay gamitin na namin sapagkat ang buhay na ito, sabi ni isang Chawi, isang mist lamang, isang puso na naglalamong pusa. Maiksi ang buhay ng marami, meron mga kaibigan na bibigyan ng mahabang panahon. Kahapon na lamang, Lord, nabalitaan ko na naman, isa sa mga naging member ko ay lumapit na nandyan na sa iyo. Nakakalungkot sapagkat
kailan lang nagkadaw kampanya natin. Noong nakaraang linggo, gayon din ang nangyari sa aking kaibigan din, dati kong member, nag-remain ng around Merkules. It made me realize that life indeed is futile. Pakaiksi ng bulog namin. Kaya Lord, sa mensahe ng araw na ito, tulungan niyo kami na maintindihan ang buhay na maiksi ay nagiging makabuluhan lang kung kay Jesus mo siya ibibigay. Amen, Lord. Kung wala si Jesus, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Kaya this morning, I pray, O Lord, tulad ng panalangin ni Baby Barnett, forgive us of our sins. Sapagkat ang mga kasalanan namin, maging ang mga kabutihan namin ay minsan nagiging kasalanan. Sapagkat ginagamit namin ang kabutihan aking nagagawa upang gain ang iyong kaligtasan. And that self-righteousness, and that same self-righteousness will lead us to heaven. Hindi yung kabutihan namin ang magliligtas sa amin. Hindi yung kagalingan namin ang magliligtas sa amin. Hindi sa kung anong daming na ipundar namin para sa gawain nyo ang magliligtas sa amin. Paalala niyo sa amin na ito'y pupunta ko Jesus. At si Jesus lang ang itataas namin sa umamin. Sapagkat ka ng ating mga sarili, wala pong bagay na kaibigin sa amin. Kami nagtulad sa mga pasahan, mga duminamang sa kuko ng iyong mga daliri. Yes, Lord. Kaya Lord, sa araw nito, mapagpagbabayin mo kami at bigyan mo kami ng sigla, ng makinig. Hayaan niyo, Lord, yung mga discouragement. At kung may ma-offend this morning, Father, I pray that they would be enlightened at the end. Yes, Lord. Because being offended without being changed is a sign of immaturity. Yes. And that's the work of Satan in our lives. I-discourage kami. Yes. Ang gusto ni kaaway, sirain yung aming pong pagtitiwala sa iyo. Dear Father, this morning, kung hayan niyo kami ng kabananan, attentiveness in our heart, help us to honor and glorify you. At katulad po ng tinapay na hinati ninyo sa gilid ng dalampasigan ng Galilea, ihati niyo po sa amin sa kalagitnaan namin ng kongregasyon ito. At sa gayon, ay may makain at mabusog po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po lahat tayo po. Mga awit, kung sino ang author nito ay si Asaph. Sino ba si Asaph? As soon as possible. Hindi po, si Asaph ay isang, sabi dyan sa Psalm 8, ay isang Levita galing sa tribo ni Levi o ni Levi. Punong mga awit, itinakda siya ni David dyan at isang propeta na hinirang ni Haring David. So take these two description of Asaph as worship leader and a prophet. And then you will realize at the end of this message that this was a future prophecy. Ang dami sa book ng Psalm o sa mga aklat ng mga awit ay mga prophecy, hindi nila alam na sinasabi nila na darating pala balang araw. Propeta na hinirang ni David o ni Haring David upang manguna sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng musika. Sa Tagalog, ang simula ng awit ay maskil. Nagpakilala siya sa kanyang bilang ng isang maskil o turo o aral. Ano daw yung maskil? Isang turo o aral. Mahalagang turo o aral. Sapagkat ang buong Book of Psalms ay hindi lang puro awit. May mga tula, may mga panalangin na lamentation, may mga panagwoy, pagsigaw, pagtangis, mayroong pagdiriwang. Yan ang buong psalm o buong aklat ng mga awit. Sabi, si Asaph ay mayroong 12 chapters na isinulat sa buong salmo. Nagsimula yan sa chapter 50, 73 hanggang 83. So pakilipat niya natin, Brother Jay. So ito, ano ba tayo yan? Up. Ayan. Ay, nakalabas ka agad. Wala pala tayong transition. Akala ka na transition. So may 50, 73 to 83. So 12 chapters yan. Pero sa lahat ng chapters na isinulat niya, tanging Psalm 78 ang natatanging maskil, turo o aral. Psalm 78, sabi ng TorahTodayMinistries.org, kailangan kong i-quote yung aking research. Ito sa mga discipline na tinrain sa amin sa seminary, kung saan mo kinuha ang iyong quotation, kailangan mong i-quote. Kasi pag hindi mo kina-quote, unethical yun sa nagpagod, nag-research. Kaya maraming mga pastor, kumuha sa internet ng outline, nahihiya na i-quote yung kasi hindi sila nag-prepare. So feeling nila, pag nag-quote sila ng ganyan, wala nang saysay yung tinakda nila. Hindi, I needed to research on this kasi wala na akong library. So, nag-Google library ako. But I found this sa online, sabi ng TorahTodayMinistries.org, lesson
Lesson, Psalm 78 study. Ang Psalm 78 now is uniquely important among all the Psalms of Asaph because it is an extensive 72 verse. Sa lahat ng kanyang mga sinulat, Psalm 78, yung may pinakamahabang versikulo. Imagine mo, 72 verses yan. Historical maskil. Bakit historical? Sapagkat tinuro niya rito yung mga nangyari sa kanya o sa Israel nung panahong mula sila hanguin sa bayan ng Egypt hanggang sa panahon ni Haring David. While Asaph, other Psalms 50, 73, 74, 78 primarily focus on corporate worship, immediate lament, divine judgment, or personal crisis. Psalm 78 steps back to systematically analyze the cyclical pattern of Israel's rebellion. Dito sa Psalm 78, makikita mo yung cyclical pattern na kung paano paulit-ulit o umiikot lang kung ang Israel ang pinapakita ang katigasan at rebellion ng Israel. Grabe, no? So ito, yung rebellion ng Israel and God's persistent grace. Makikita mo dito sa Psalm 78 kung paano ipinamalas ng Diyos ang kanyang grasya sa matitigas na ulong mga Israelita. From Exodus through the rise of King David. Yan yun. Kung maintindihan nyo yung Psalm 78. So ngayon, alam na natin. Alam nyo, sa buhay natin, maraming mga disappointment na nangyayari. Dahil, kung ang tingin mo, ang buhay ng Kristiyano ay tungkol sa iyo, ito yung mangyayari sa iyo. Disappointment sa buhay ng mga Israelite. Kung titingnan nyo sa verse 8, dahil sa hindi nila paghanda sa puso ng Israel na ibigin lamang ang Diyos at maging tapat sa Kanya, anong nangyari sa kanila? Nalipol mo lang sila. Magraranto tayo from verse 8 hanggang 72. No? Verses 9 to 10. Anong disappointment nila ulit na naranasan? Na kahit na magigiting silang mandirigma ang lugar o ang bayan ng Ephraim, ang gagaling nitong mga archer, pero natalo na naman sila sa laban dahil hindi sila sumunod sa tipan at utos ng Diyos. Verse 12 to 20, nakalimutan na naman nila ang kapangyarihan at himala ng Diyos. Because they thought that life is about them. That's about they're great, they're talented, they're strong, they have so many men to fight in battle. Verses 21 to 33, matapos ang mahabang biyaya at pasensya ng Diyos, kasi paulit-ulit yung rebellion, ang Diyos na mismo ang nagbigay ng matinding kaparusahan at ibinuo sa kanila ang galit ng Diyos sa bayan ng Jacob. Bakit? Ulit-ulit na kasi. Parang napagod na. Alala ko po, the first person na pinuntahan ko sa patay, siya lang ang natatanging iniyakan ko nung Lunes, ni Brother Ross. Hindi ko alam bakit. Sa prayer ko, kasi ako, I have mild bipolar syndrome. It's hard for me to express my tears. It's very hard for me. Madalang po ako umiyak. Kasi hindi siya nagpapaksya ng tama eh. Hindi nagre-react ng tama yung iyak ko o yung remorse ko, yung dugo. Pero nung makita ko si Kuya Ross, yung mukha niya sa may kabaw, bigla akong naiyak. Pinipigilan ko akong magulgul kasi nahihiya ako ng konti. Pero sabi ko, for the first time in my life, sabi ko kay Kuya Ross, ikaw yung nagpaiyak sa akin. Tatay ko nga. Namatay 11 years ago, after 3 years ko lang na realize na malungkot ko. Mami, magdadali pastor, abang pa siguro. No? So, ito, sabi ko sa kanya, pero nakakausap ko siya sa kanyang trabaho. At nagsalita ako ng Miyerkules. Pero salamat dahil may mabait na asawa. Matigas kasi ulo mo eh. So, nagkatawanan sila. Pero kasi totoo, na yung asawa niya, napakapasensyoso sa kanya. Kasi may mga bawal, ginagawa niya pa rin. Itong taon siyang nag-dialysis. Wala rito si si Oliver. Itong taon siyang nag-dialysis. At dahil kakulangan ng pera, kami po ang nagsusupport sa kanila eh. Every month we give this certain amount of money. So, twice a week lang siya nagda-dialysis. Hindi yung standard eh. Pag nagda-dialysis ka, dapat 3 times a week. Kasi pag 2 times, madumi na yan ang sistema ng katawan mo. Alam niyo ba yung nagpapadialysis? Hindi niyo po alam. Subukan na po. Huwag naman. Huwag. So, ang dialysis, in and out, iti-drain ka muna. Drain muna. Ang malalang kalagayan ng nagda-dialysis, hindi ka na nakakaihi. Sumasama na siya sa dugo mo. Kaya madumi na yun.
At ang iinumin mo lang na tubig, mga 1 litro lang sa buong maghapon. Imagine mo, hirap sa loob ng 7 taon. At dahil sa kakulangan ng pera, itong mag-asawang ito, madaling araw pumipila dito. At kung saan sila makakakuha ng mura. At mga kalibro. Ang hirap ang pinagdaanan. Kaya nung sinabi ko ng gabing yun, nung Merkules, sabi ko, salamat sa Panginoon dahil may asawa siyang pasensyoso. At nung nabasa ko to, kung yun tao lang mapasensyoso, mas higit pa ang Diyos. Sobrang habang panahon, naging pasensyoso ang Diyos sa bayan ng Israel. Sobrang talaga, as in sobrang haba. Pero napuno ng Panginoon. Kaya mismo ang Diyos na, hindi nila hinayaan na dumating yung mga kaaway para lipulin sila kundi ang Diyos na mismo ang dumating at nagbuhos ng kaparusahan sa kanila. Pero hindi pa rin nila na-gets. Verse 39, 34 to 39. Kailanganin mo ng mamatay ang buong salin lahi ng mga Israelita sa gitna ng desyerto para manumbalik sila. Kahit, naalala niyo yung journey ng mga Israelita sa gitna ng desyerto? 40 years sila, di ba? Amen. Nagbungkal ba sila ng lupa? May naalala kayong passage, nagbungkal sila ng lupa? May naalala kayong passage na nangaso sila? May naalala kayong passage na nagtanim sila para makagawa ng tinapay? Wala. May naalala kayong passage na nagpalit sila ng sandalias for 40 years? May naalala kayong passage na nagpalit sila ng damit for 40 years? Kasi sabi ng passage, hindi kayo yun yung sandalias nyo, hindi nagasgasan. Imagine mo yung biyaya ng Diyos sa 4 na taon, buong taon. Bago lagi yung sandals niya. Pastor, sana nandun ako, nakakatipid sana ako. Kahit yung damit, hindi nag-worn out. At ito pa, nandun yung great pillar of cloud. Pag umaga, ay pagkagabi naman, great pillar of fire. Andun mismo yung presensya ng Diyos. Araw-araw na nilang kasama. Diba? Ito na mismo nasa harapan nyo na. Tayo nga Pag maghihingi pa tayo ng sign, Lord, nasaan na yung sign mo? 80 anyos na ako, wala pa rin ako asawa! Talagang tayo, diba? Parang, design na Lord, sige na, parang ako naman Ano na ako ano pa ba to? Pero sila mismo, hindi nila kailangan mag-pray ng gano'n Kasi nandun yung Diyos Nandun yung presensya niya, nagpapakita na. The problem, kailangan pa talagang mamatay. Kaya anong nangyari dun sa mga unang henerasyon ng mga Israelita? Namatay sila lahat, di ba? Alala niya yung preaching ko about kayo, no? Yung second generation ang pumasok. So, verse 34, 39, verse 40 to 64. Inanumbalik sila ng bahagya. Pero nung verse 40 hanggang 64, na kinukwento ni Isa, ito na naman yung katigasan ng ulo ng mga Israelita na muling kumalimot sa kanila, sa mga himalang ginawa ng Diyos at paulit-ulit na naman silang nagkasala. At mismong Diyos na naman ang naghandog sa kanila sa kamay ng kaaway. Kaya alam niyo minsan, magtataka kayo nagkakaproblema tayo. Sa katigasan ng ulo natin at saka akala natin tungkol talaga ito saan buhay tungkol sa atin. Babasahin natin yung verse 65, binuhod ko na yan hanggang 72. Subalit, eto na naman, tila parang nagising ng Diyos. Sa mahabang pagkatulog niya, ito na ang ginawa niya. Muli niyang pinili ang bayan ng Juda. Tinakwil niya ang bayan ni Joseph at Ephraim. Bakit? Sino ba yung Joseph at Ephraim? Alala niyo kung sino yung nagligtas sa tribo ng Israel? Sa pamamagitan ni Joseph. So feeling ng mga tribo ni Joseph, dahil naman sa amin, kaya nandito kayo Dahil sa ninuno namin, nabigyan kayo ng favor. Pero hindi yan ang pinili ng Diyos. Ang pinili niya, yung bayan ng Juda. Alam niyo, ang bayan ng Juda, kaya yan din sa bayan ng Israel. Alala niyo yung ginawang kasalanan ng Juda? Yung sinipingan niya yung sarili niyang anak, ay yung asawa ng kanyang anak ba yan? Naalala niya kasalanan na yan? Ba't yan pinili ng Diyos? Pero dahil pinili siya ng Diyos, ang pinili niya doon, pinili niya si David na kanyang lingkod. Hindi siya boss, itong si David. Kasi mamaya titingnan niyo yung puso ng David, wala siyang boss na puso. Wala siyang David. So mga kaibigan, anong gagawin natin? Hindi pala ito tungkol sa atin. Tungkol pala ito kanino? Sa Diyos.
Anong legacy ba yun? Saya na ako. Anong legacy ang iiwan nyo? Naisip nyo na ba yan? Sa bahay nyo, nalala nyo yung Lala mo Bridal na sinaksak? Apo. Matay. Mga anong batay? Wala na tatay, wala na magulang. Although nalaman ko kanina sa kapatid ni sa kapatid kay Andre na namatay din pala yung pumatay. Pinatay sa loob ng ulo. Parang sa isip natin, tama lang sa'yo. May justice pa rin. Anong legacy? Hindi mo kasi alam eh, paglabas mo din sa labas, hindi mo biglang nabangga ka ng kariton ng ice cream. Kariton lang pala ng ice cream. Eh hindi na mabangga ka na bago ka sa bato eh. Pero kinamatay mo. Hindi mo masabi. Di ba? Ay, ang mama, natutulog kayo muli. Bukas pa, masasabi nyo sa akin, 100% magigising kayo bukas. Wala! Tanongin mo nga sarili nyo. Anong legacy ang iiwan? Una sa bahay. Ako na bang pinag-preach ka ba? Nahihiya ako eh. Nahihiya ako kasi sa ano, kay Marieta. Kasi si Marieta, pag nagbabasa ng Bible, ang dami niya tanong. Ang haba niya ng tanong niya. Nahihiya ako in the sense of, pagpira ko ako, mas malalim kaya lang ko sa although hindi niya ako nalalamangan sa panalangin ko buwasan. Pero yung kanyang mga tanong ay all right question. Hindi siya nagtatanong mo parang bata, Papa, bakit kulay rainbow ang ni Joseph? Hindi siya nagtatanong mo gano'n. Ang mga tanong niya, existential. Mahalaga tanong. So anong kailangan natin gawin? Anong legacy ang iwanan ko? Number 1, sabi dito sa verse 4, ipasa sa mga susunod na henerasyon ang lahat ng ating natutunan tungkol sa Diyos. Eh, paano ka nga naman makakapasa? Sabi dito, sa sarili naming anak. Una-muna, sa sarili naming anak, ibig sabihin sa bahay, ito'y hindi namin ililihim. Ito'y aming isasaysay sa susunod o sa sunod na lahi namin. Una-muna, sa kanilang mga anak, present, and then, sa mga susunod pang salin lahi. Mga gawang tinutukoy ay lubang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niya, dakila. Hindi niya sinabing, yung mga ginawa namin, nung nasa disyerto kami, yung mga napagtagumpayan namin, yung mga nasakop namin mga bayan. Hindi nila sinasabi na ang kwento ng buhay nila ay tungkol sa kanilang mga tagumpay, sa kanilang kasarili kakayanan, kundi ang sabi dito, na si Yahweh ang mga gawa niya. So kailangan pala, sa bahay ka agad, automatically, you will pass on to your children. Ako, hindi ko muna pinilit yung anak ko hanggang hindi niya naiintindihan yung ginagawa namin. Pero pinakita namin, ang asawa ko, siyempre, mamaya marirealize niya, hindi, yung passage ito mismo, magsasabi na maging ang mga mali niyo dapat kinukwento niyo pa na. Hindi niyo dapat kinukonsider. Grabe, nagulit ako sa talatang to. Maging ang mga commentaries, Tim Keller, si R.C. Sproul, si John MacArthur, they agree na kailangan aminin nyo rin, may mali kayo. Eh, walang ganong magulang na aamin sa anak. Di ba? Hindi ka, minsan maraming magulang, hindi nagsasorry sa anak eh, kung nakagawa ng mali. Di ba? Eh, bakit? Kung ako magsasorry, kumakain ka sa bahay na to eh. Eh, nung isang araw, yung anak ko, nangihingi sa akin ng 15 pesos kasi may alkansya siya. Sabi niya, Papa, pwede ako 15 pesos ha, para maipon yung 2,000 ko. Alam na, nabawasan ko yun, 100, dala, balik mo yun. Ay, hindi ano. Bibili ko lang ng laruan mo, 600 pesos yun. Kumain pa tayo sa restaurant, 2,000 yun. Oh, dapat may ambag ka rin. Pero kinukurot na ako ng nanay niya. Hindi na yun eh. Hindi bibili mo pala. Pero sa isip-isip ko, oo nga no. Dapat turuan ko na rin yung anak ko na umambag. Di ba? Pero dahil naiintindihan ko, siya yung may pinag-iipunan, sige, pinalik natin. Mga kaibigan, number 1, kailangan natin ipasa sa mga susunod, sa anak muna natin, sa mga susunod na henerasyon, dito sa church, sa mga bata natin dyan, lahat ng matutunan natin tungkol sa Diyos. Eh, paano ipapasa mo kung wala ka namang natutunan? Ito, first Sunday mamaya, may fellowship. Pagkatapos kumain sa inyo, iba sa inyo, uuwi na, makakain. Kaya nga tayo nagpo-fellowship eh. Alam niyo ba ang araw ng linggo is Lord's Day? Hindi Lord's Half Day? Sa buong mga simbahan,
Sa Pilipinas, siguro 80% Lord's half day lang. Oo! Ang mga naglo-Lord's Day talaga ng buong-buo yung mga Reformed churches. Pag sinabing Lord's Day, sa church kayo buong maghapon. Kasi sasabak na naman kayo. 6 na araw, haharap kayo muli sa makasalanang mundo. Ano yung expect nyo? Kalahating araw lang kayo simbahan. Ang mga simbahan ngayon, 15 minutes pag nag-preach yung pastor. Yan, maasahan yung lakas ng spiritual na buhay nyo. Tagalog mo siya gusto mo. Tapos sabihin ko, gusto, nagbububo ko ng kasalanan. Eh, gusto mo, 10-15 minutes na sermon. Ano ang asahan mong lakas? Ano ang asahan mo? Ituturo mo sa mga generasyon. Sa susunod na generasyon, kung mismo dito hindi niya matiis na makinig, magsakripisyo, hindi para sa akin, hindi para sa nakayang na kumpose, hindi para sa Diyos. Di ba? Pero pag sinihan at kasama yung boyfriend, may bagong sagot. Di ba? Sorry, buti na, walang tao dyan. Nanawayan ko na yun. Di ba sa mga bagong mag-jowa, di ba, brother, Jay, di ba nung bagong mag-jowa, holding hands pa kayo? Para kayo nasa parang parang ang bisa ko mas paligid. Nalala ko yung asawa ko, ganito ko lang ba? Nakawalong oras ako yung magkasama, hindi ko, 8 minuto pa lang. Ba't ganun? Pero sa Diyos, iba tayong ganong desire. Anong desire natin? Makakainin naman na sa Diyos. Nalito. Baka yung ano na naman. Baka puro kanin na naman yung matitira. Nag-aagawa na naman sa ulam yung mama. Kasi iniisip nila, tungkol ito sa sarili ko. Alam niyo kung ang iisipin niyo, number 1 itong, nandito kayo ngayon, hindi para sa inyo. Para sa Diyos. Ngayon, pag para sa Diyos, eh dapat, ginagawa natin para sa Diyos. Di ba? Amen. So, ano ipapasa mo sa mga anak natin o sa mga susunod na generasyon, sa bahay, sa dito, sa mga kabataan natin, sa mga bata dito, eh, kung hindi naman kayo handa makinig, wala nga kayong naiipon ng mga katuruan. Hindi lamang sa ating generasyon, sabi dito ng dashhouse.com, kundi sa mga susunod na generasyon. First, we have the responsibility, not just to our generation, but to the future generations. Kaya salamat sa Panginoon, nagkakaroon na tayo ng children's ministry. Natutuwa ako sa ating mga gawain ng nakaraang linggo. Sana magbunga ito, no? Magbunga talaga. At magiging tinuturo niya yung Pastor Boji. Ma-inculcate natin at ma-apply natin yung mga natutunan natin. Over and over again, in this passage, the psalmist reminds us that we have a responsibility that extends beyond ourselves. Yung responsibility natin ay hindi lamang para pangalagaan yung ating mga sarili, kundi para ihanda ang mga darating na mga henerasyon. Sa verse 4, sinabi diyan, we will tell the next generation. Mababasa niyo sa verse 4. Verse 5, He commanded our ancestors to teach their children. And number 6, verse 6, to the next generation would know them. And verse 6 again, sabi diyan, and they in turn would tell their children. Sa bahay po ninyo, paano nyo pinapamamakayan sa salita ng Diyos? O, minsan nagmamadali ako, papaalalahanan ako ng anak ko, bakit pray ka ba? Ay, sorry. Ano ko? Kasi alam niya na before you eat, you pray. Ilang beses ba kayo nananalangin? Baka ang panalangin nila sa pagkain lang, ha? Pag kayo kakain lang, Pastor, 3 times a day ako nananalangin. Ay, talo pala kita eh. 6 times a day ako nananalangin. Paano? Kasi 6 na beses ako kumakain sa isang araw. Ano nga ako doon? Kasi ang dami beses kumain eh. Diba? Pero tingnan natin mga kapatid, kung tayo mismo, hindi lamang, ang salita natin, nakikita yung sa gawa sa bahay. Nakikita talaga yung sa gawa natin. Although ang anak ko, hindi niya siguro ako nakikita, madaling araw, nagigising ako, na-stress, I have to pray, mag-devotion na ako. Sometimes I have to be honest, minsan hindi ko nararamdaman yung devotion ko. But, you know, yung devotion mo, it's not about your feelings. It's about your devotion. Kaya nga devotion eh. Hindi ito sa nararamdaman mo. Kung ayaw mo hindi, mag-devotion ka pa rin. Kasi sabi ka diba kanina, ang salita ng Diyos ay hindi umaalis sa walang kapakinabangan. Feeling mo walang epekto yung binasa mo, pero mga pangyarihan ng salita ng Diyos. Diba? Yung pocketbook nga, pag nagbabasa ka, at iyakap liliyahin mo sa kusina. Inalikan mo nagkang.
at kanyang inibo ang buhok niyang mahaba. Eh lalo na kaya ang Bible, subukan mo basahin ang Romans 12. Kung paano lamutakin ng Diyos ang kasalanan ng tao. Tuloy-tuloy niyo basahin. Kung paano si Jesus binaliktad niya ang lamesa sa Lord sa gitna ng templo. Nakita niyo ba yung action doon? May action yun. Nakita na kayo tao ng lasing, binaliktad yung lamesa. Ah! Di ba? Ganun. Kasi may buhay yung salita ng Diyos. Lalo na ang salita ng Diyos. Ang pocketbook, i-arouse lang ang feeling mo eh. Pero ang salita ng Diyos, hindi kanyan pakakalihin. Lalo't alam niyang mananampalataya ka. May relasyon ka sa Kanya, hindi ka mapapakali. Lalo't may kasalanan ka, pinalagaan. Ano ang salita ng Diyos? Natatanging salita ng Diyos. Natuwa nga ako rin sa pastor eh. Sabi niya, alam niyo ba ang Bible? Sabi ng isang foreigner na pastor na napanood ko doon sa CCF. Humihinga yan. Sabi ko, paano yun? Ito, humihinga ang salita ng Diyos. Lalo sa mga anak ng Espiritu Santo. Nangungusap siya. Nangungusap to. Hindi ito patay na salita. Ito lang ang tanging salita o ito lang ang tanging aklat na kayang baguhin ang buhay ng tao. Amen. Woo! Lahat ng mga libro hindi na kayang baguhin ang buhay nyo. Ma-encourage ka, pastor, yung mathematics yung dililim. Nagpahal buhay ko. Pero, naligtas ka ba? Mga kapitbayan, mga kaibigan, mga kapatid, mga bisita namin ng first time dito. Ito po si Pastor Mark, talagang medyo naipit lang tayo magsalita. Pero sana sa likod ng mga salita ko, alam ko ang biyaya ng Diyos ay nakasalalay, nakaalalay sa mga likod ninyo. So ito, paano natin, hindi lamang sa ating mga henerasyon, maging sa mga susunod na generation, ipapasa natin ang mga natutunan natin sa Panginoon. Ano bang ginawa ni Asaph dito? Ano ginawa niya? From verse 5, from verse 8 hanggang 72. Alam mo kung ano ginawa niya? Nag-Kuya Eric siya! Woo! Basahin niyo yan, yung pangong yan. Verse 8 hanggang 72. Storytelling talaga. At wala pa man dito si Pastor Eric, at noon pa man, nag-storytelling na ako. At salamat sa Pastor Eric, na-influence yung preaching about storytelling. The best way to communicate the gospel is i-chismis mo. Ikuwento mo. Ikuwento mo talaga. Kasi tayo ng mga Pilipino, totoo lang mga osyoso tayo. Mga syosero. Kanina pumunta ako ng palengke kasi bumili ako ng ribs at mga buto-buto. Para mamayang gabi, magluluto kami ng sinigang. Papaluto ko sa kapatid ni Sister Elvin. Magaling, mahusay din yung tao magluto eh. So, para hindi na ako mamalengke, baka walang maabutan. So maya-maya, nandun ako sa may meat shop. May isang tao nag-welding. Tapos, syempre, lumapit din ako. Ano meron dyan? Lumapit ako. Malalagyan na ako, nakatara ng buko. Stand lang niya. Tapos meron naman nakatayo doon sa, pare, yun naman. Tapos isa naman, nakapalipot naman dito. Ang dami namin nakasyoso! So nakita ko sa sarili ko, chismosa din ako. Hindi naman ako nagpapagawaan yan. Nandito ako para bumili ng karne. At kilala ko kasi yung nagpapagawa. Yung mga osyosero, mga 5, hindi naman, wala naman silang kinalaman doon. Ang hilig natin makisyoso, di ba? Kung nakarang isang buwan, meron diyang babae sa gitna ng kalsada, medyo nakikita yung kanyang laman. Ang dami na ikisyoso, lalo't mga kalalakihan. Yung mga taxi driver, yung driver ng binabapat ng bitana. Eh ako naman, siyempre magpipreach ako ayaw ko na magkasala, umakit na ako. Paano natin pinakommunicate yung gospel? Magkwento ka, subukan mo. May lalapit dyan. May makikinig dyan. Kasi maraming Pilipino kusyosero. Sayang naman yung pagiging kusyosero nila. Ikwento mo na. Buti nga, dito sa Pilipinas, hindi pa tayo matulad sa Amerika eh. Pero nakikita ko in the picture, baka dumating ang panahon, tayo nangangaral sa gitna ng kalye, tayo mga nangangaral ng ibang medyo, ay lusubin tayo ng mga kaliwa, mga woke, mga homo, freedom, kalayaan sa kanilang gender. So paano tayo makakukwento? Lalo tayong nagkakaproblema kasi puro sarili natin ang iniisip natin, di ba? Sometimes it's hard to tell the gospel, to preach the gospel, to share the gospel because all we think about is ourselves. Kasi ang tinanong mo ako, marunong magsalita eh. Eh, makita-kita doon na nakikipag-chismisan ka eh. Eh, pastor!
mag-share ng gospel. Sinasagot-sagot mo nga nanay mo eh. Gusto. Diba? Kasi puro sarili natin ang iniisip natin. Paano tayo makakakwento? Minsan, akala natin, hindi ito tungkol sa atin. Minsan naman ng mga taong ganito, akala nila, sa puso nila, ay hindi naman talaga tungkol sa akin yan, para kay Lord yan. Minsan, yung mga taong ito, importante. May mga taong self-righteous. Hindi naman ako sa church eh. Nagsiserve na ako sa church eh. Ay, hindi na ako nagkakasala. Pag nakakarating ako ng ganyan, nagkikringe talaga ako. Sabi ko, patawarin niyo po ako sa loob ng isip ko, pinupupuk yung mukha niya. Oo, kasi hindi ka nagkakasala. Jesus, ikaw ba to? Mga ganun. At meron din mga religious. May mga religious, paano na? May mga religious. Teka lang, pray mo nga ako bago nila tulungan. Eh, mahuhulog na sa bangin. Masasagasaan na. Mag-iinom na ng laso. Teka lang, ipapapray ko muna kalooban ng Diyos niyo. Meron pang ganito. Ang pagsamba nila sa Diyos ay isang kumina, idolatry. At hindi lamang yun, sa mga born again ganito, akala nila dahil tamang Diyos na sila pinaglilikuran nila, pero mali sa maling paraan, okay na yun. Marami mga, we have to acknowledge that. There are so many churches today, they're acknowledging naman the Lord God. But the way they acknowledge Him is, that's also a form of idolatry. Idolatry pa rin yun. Hindi yun naiiba. Mga kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, this is not about you. This is not Hindi about ito tungkol sa'yo. Ha? Sabi ni Mamerto, ha? Ha? Hindi ito tungkol sa akin. Maging ako man din, I have to remind myself na kahit na ako, nag-preach ako dito, mainit yung pag-preach si Pastor Mark, wala po akong may pagmamalaki sa inyo. There was a time when I preached with QC. Ako yung bestseller nila dyan sa Vesper Service. Ako yung inaabangan ng mga empleyado ng namin. Talaga sila, pag nalaman na si Pastor Mark, gabihin mo na yan, pupunta doon. Kaya lang, ano ko eh, parang feeling ko, parang yun, hindi pa tako na. Kasi ako, di ba nang hindi nyo ako maalala, basta maalala niyo si Jesus, okay na ako doon. Di ba na hindi nyo ako kilala? Basta Jesus kilala ako, okay na rin ako doon. Mas lalong okay sa akin yun. Kaya meron to isang lalaki, pinagalitan ko talaga, bro, nandito ka pa para sa akin. Huwag ka mag-attend dito ah. Nandito ko talaga. Mga kapatid, hindi ako parang feeling ko na ano, and there are issues in my heart that I am also struggling. That's why I'm also preaching this to you together. I'm learning together with you. And I have to be reminded and be reviewed at the same time. Synergistically, tayo lahat, matuto tayo. Kasi it's very hard to preach a gospel. Ito, ang hirap nito ito sa inyo. Kung ako mismo, hindi ko kaya i-apply sa sarili ko. Nakakahiya sa Panginoon. Para ko, niloloko lang. Hindi na parang niloloko. Niloloko ko ang sarili ko. Number 2, sabi diyan, kung ituturo natin sa mga susunod na henerasyon, para ituon nila ang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos lamang at hindi sa sarili. Bakit yan? Tingnan mo dyan ha, sapagkat siya'y nagtatagpo ng totoo sa Jacob at nagtagdaan ng kautusan sa Israel. 2, at pangatlo, ito ginawa niya, na kanyang inuutos sa aming mga magulang na kanilang ipabati sa kanilang mga anak. Verse 6, upang malaman ng laing darating sa makatuwid bagay ng mga anak na ipapanganak na siyang magsisibangon at mga sasaysay sa kanilang mga anak. Verse 7, upang kanilang mailagang ang kanilang pag-asa sa Diyos. Kanino daw inalagang yung pag-asa? Sa Sa Diyos. galing ni Jacob, sa galing ng mga archers na Ephraim, sa yaman ng kayamanan ng mga nakuha nila sa gera, sa husay nilang makibaka, makipaglaban? Hindi! Upang kanilang mailagang ang kanilang pag-asa sa Diyos. at huwag kalimutan ng mga gawa ng Diyos. Woo! Kasi dito, sa church na lang ha, dito sa atin, magkaka-offendan tayo dito kung titingnan natin ang isa't isa. Matitisod kayo, lalo na sa akin, matitisod kayo sa akin. Kung titingnan niyo ako. Kung makikita niyo lang, kapintasan ko. There was one time, we have a friend, we always invite
When we go out, kasi ako sometimes, I invite people. Pag nag-enjoy kasi ako, pag may mga taong masaya, may mga ibang taong masaya. So we invite people to travel, we go to different places. And there was one time, nakita niya akong may intang ulo. Kasi ayaw ko talaga ng may injustice. So, nakalimutan ko yung eksena yun. Pero nung araw na yun, alam ko, may pinagtatanggol ako isang tao. Pero nakita niya, sabi niya sa asawa ko, ganito na lang ang asawa ko. Buti natitiis ko yung galing ng asawa ko. Tinignan lang siya ng asawa ko at ngumiti siya. Sabi ko, sa isip-isip ko, ang dami kong ginawa mabuti sa tao niya. Pero yung isang maliit na bagay na hindi niya pa naintindihan yung konteksto, yun yung nakita niya. At mula nung araw na yun, naging maingat ako sa tao niya. Hindi na ako nagpapakita ng aking ugali, kasi ayaw ko na rin makatulad. So, ang pinapakita ako ng ugali ko, yung mga nakakilala sa akin. Kasi alam nila, kilala na yung stock ko. Bakit yung sinasabi ito mga kapatid? There are people who will be looking at you. Pero ang magandang ituro natin, ito, ang kanilang pag-asa ay dapat ilagak lamang sa Diyos at huwag kalimutan ang mga nagawa ng Diyos. Sa buhay po natin, dito sa church, o muna sa pamilya natin, ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo? Ako marami ako may kwento sa anak ko eh. Yung mga panahon, ang laman ng ATM ko, 500 lang eh. At laging linggo-linggo yung anak ko nasa ospital. At ang masarap dito, mahirap na nga kami. Ang hospital pong napupuntahan namin, lagi, private! Emergency na sa private kami. Ang bill namin, 20,000. And salamat si Brother Aldrin. Minsan na, tinutulungan ako nito, mga panahon wala ako eh. Pag magpapacheck up ako, tumutulong sa akin to, sa heart center. Purihin ang Panginoon, regular na to sa heart center. Amen. Ang tagal po nitong irregular sa heart center, siguro nakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Sa mga kababayan natin kilala niya, tinutulungan niya talaga eh. Ako mamaya, dumugin niya siya doon. Bakit siya sabi? Ang mga panahon walang-wala talaga kami. Sabi ko sa inyo mga kapatid, ang hirap. Pero nakita ko ang Diyos ko. At lagi namin siya sabi yun kay Margarita. Alam mo na, 500 ang pera ka sa wallet. Pero nakanagas ka sa hospital, may 20,000 bill kami, wala akong binigyan. Alam mo na, pwede na naman, hospital ka. Pagkatapos ng hospital ni Mama, tinatake siya ng kanyang postpartum, nasa bus kami, pandemic time. Bumaba kami sa may Ayala, sapagkat hindi niya nakaya, nakita ko yung mobile ng pulis, patulong naman pa emergency. Akala ko yung pulis, yung mobile ng pulis, dadali kami sa Mumuray Hospital, dinala kami sa Makati Med. Alam niya Makati Med? Ang mahal doon, pagpasok mo lang 1 minuto, 2,000. Wala akong pera, sabi ko, dito pa lang, Lord, bakit dito mo na naman kami dinala? Private na naman! Lumabas kami, 20 mil na naman. Kinahaponan, nakakain pala yung anak ko kasi maghahanap akong pagkain. Yung pagkain siguro pinakain ko sa kanya. Nagsususukan na naman siya, na-hospital na naman, dehydration. Another 20 mil na naman, 3 araw kami doon. Sabi ko, paano kaya kami nakasurvive kung paano? Hindi ko minawari. May kaya magkumago. May pera kami. Pero ako, sinikap ko, na huwag umasa sa magulang ko. Kasi gusto ko ipakita sa kanila, may gusto ko. Pero ina, magulang ko, nanay ko, nag-church naman. Although, baby Christian pa eh. Pero nakita niya. Kung nakita niya, yung testamento, yung pag-asa namin ay sa Diyos. At hindi namin nakakalimutan, lalo na ako, sa tuwing na-discourage ako, hindi ko kailangan man makakalimutan ang gawa ng Diyos sa buhay. Lalo na sa ginawa niya sa Bible. Ingatan niya, kundi ingatan ang kanyang mga utos, at ito yung pang-8. At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang. May matigas na ulo at maghihimagsik na lahi, isang lahing hindi naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. So ano nga saan mo sa mga anak nyo sa bahay? Kung kayo mismo, hindi kayo nakakita ng katapatan ng pananampalataya sa Diyos. Anong may kukwento nyo? Anong storytelling nyo? Ang storytelling nyo, alam mo anak, nakita ko dun sa kapitbahay. May kasamang ibang babae, anak. Eh talaga mama, ano bang nangyari mama? O, dalawa na kayong chismosa. Sa halip na ikwento natin yung kadakilaan ng Panginoon, eh wala kayong may kwento. Hindi naman kayo nagbabasa ng Bible. Pagdating nyo sa church, gusto nyo uwi na kaagad kayo. Pero dahil mamaya may pagkain, nakain muna ako bago ko. Kapatid, ituon natin ang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos lamang
at hindi sa sarili. Kasi there will be time, katulad nitong mga magulang na nila, magiging ganyan din tayo eh. Sino sa inyo ang hindi pa nakaranas na maging matigas ang ulo? Sino sa inyo ang naging matigas na rin ang ulo? Kayong mga hindi nagtaas. Okay kayo? Perfect kayo? Lahat tayo! Kasi there will be a time na magkakamali tayo. Kung yun ang titingnan ng ating henerasyon, at hindi ang pag-asa nila sa Diyos, hindi nila itutuon sa Diyos, anong asahan? Ako mga kapatid, kahapon, may exhibit kami sa Congress. Progress. Sorry. Sa Congress. So, yung mga paintings ko, hindi kasya sa sasakyan ko, masyado malalaki. So, nagpalalamog ako. Try ko siya. Eh, maliligo na sana ako. Biglang tumawag, Sir, nandito na po ako. So, boss, ba't mo lang tagabuhat, nilagay ko dyan, tagabuhat. Ay, sir, hindi ko po nabasa. So, paano yan? Babayaran kayo. Kasi nakalagay sa lalamog, di ba? Extra kargador. 250 yata yan eh. So, hindi, ako na lang nagkarga. Tinulungan ko siya. Boss, pwede ko po bang sabayan to? So, isip-isip ko, sobrang nabayad ko dito. Gusto pang sabayan. Pero dahil, sige, maging mabait ka sa kapwa mo, sige po, okay lang. Tagalan niyo pa, okay lang po. O, maliligo pa naman ako eh. Siyempre ako po may OCD ako minsan, maliligo na ako pag may nakita akong bagay na gagawin. Ay, nakalimutan ko yung oras ko kinakain na. Nasa side lang ako minsan. So, pansin ko, pagkas ko maligo, nagbihis na ako. Tapos pumunta na ako sa Batasan. Siguro mga 30 to 45 minutes din. Maya-maya, malapit na ako sa Batasan. So, ina-expect ko, kung nagsabay siya, medyo malayo pa siya. Diba? So, tinitignan ko din yung lala mo, yung moving niya. Minsan hindi consistent eh. Mabagal yung app. Titingnan niya yung app. Sabi ko, Sir, sabi ko, Sir, saan po kayo? Nandito lang sa Batasan. Sige po, Sir, didiretso ko na po dyan. Wala naman po akong naisakay. So, isip-isip ko, sino nga yung taon ko? Kasi tinitingnan ko yung oras, yung takbo ko papuntang Batasan, galing sa SM mo, 20 minutes lang. Kaya naligo pa ako. So, sabi niya, nandun na siya sa Batasan. Nag-antay pa rin ako, mga another 1 hour. Nag-antay ako, another 1 hour. Sabi ko, nagsisinungaling. Nagigigil na ako, sabi ko, nagsisinungaling. So, naging mabait na ako sa kanya. Then, maya-maya, tumawag, Sir, nandito na po ako kanina pa sa may Sir, hindi po dyan yung pin ko. Hindi, Sir. Ang kulit niya, talagang. Sabi ko, hindi na ito pwede. Sir, makinig ka. Hindi mo kilala yung kausap mo ngayon. Kaya kitang tanggalin ngayon sa lala mo. Galit talaga ako. Makinig kang mabuti. Ito yung instruction ko, nandiyan yung instruction, maayos. Naging mabait na ako sa'yo. Sabi ko sa kanya, maayos akong kausap. Pero kung gagalitin mo ako, hihigitan ko yung ginagawa mo sa akin. Kaya tumigil siya, bumait na. Pero sa loob ng puso ko, pastor pa naman ako, hindi ko pa mag-guardia. Sinigawan ko yung lala mo right now. Pero sabi nung guardia, naririnig kasi naka-loudspeaker ako. Sabi nung lalaking guardia, ay yung babaeng guardia, nakulit ang kausap ko, sir, malapit-lapit lang ng South Bay. Diyan lang sa kabila yan sa North Bay. Nakapasok ka rin sa Batatan? Wala kayo pumasok, hindi nyo lang. Hindi naman. Kung nakapasok kayo dyan, ang laki niyan. Ay, yung lugar na yan, pero magkakatabi lang yan. At ayun na, ang kalsada dyan, wala na ng traffic kasi Sabado. Sabi ko sa kanya, dumating siya, nakibigil talaga ako. Mas masapakin talaga ito. Yung medyo malaki siya, kaya medyo na nabibigil ako. So sabi ko sa kanya, Kuya, maayos ko kausap. Simple lang yung bagay, ang gulo niyo po kasi. Andito lang mo, sa kabila ka lang. Yung wala akong barya, hindi ko sana siya titipal. Wala akong barya, binigay ko sa anak niya. O boy, sa'yo yan yung demandaan. Magbibigay sa tatay mo. Kung mo gagayahin yung tatay, mawawala ka ng trabaho. Nakita niyo kasi sa tatay niya, nagsisinungaling siya eh. Kaya tutalhin. Pero sa loob ng puso ko, hindi ang katama din ako. At the end of the day, si Lord yung magtitimbang. Kung ano yung ginawa. So mga kaibigan, bakit mo kinukwento? Kasi tayo, kahit na ako mismo, nagkakamali, paano pa kaya kayo? Hindi kayo dyan magiging excuse. Sometimes, may mga tao na feeling superhero sa Christianity, may Messiah complex, ito yung kailangan natin iwasan. Because this is not about you. You're not going to save this church. If you're very good in preaching, you're not going to save this church.
If you are very good in inviting people, you are not going to save their souls. This is not about you. Kung may problema ang simbahan, parang feeling mo, hindi ako lang makakaayos na. Hindi! Kailangan may pakita sa mga henerasyon, sa mga susunod na henerasyon, ang pag-asa nila ay totoo hindi sa'yo, sa Diyos lang. At kapag may any hint of pride in that, you must forgive yourself. You have to step back. This is not about you. You are not giving glory to God. Yan ang sinasabi ni Isaac eh. Kasi alam ni Isaac na kahit siya, inaamin niya rin, matitigas ang ulo ng tao. Bakit niya nasabi yun? Kasi nga eh, kasama ng mga Israelita ang Diyos eh. Hindi pasaway pa rin, paano pa kaya tayo? Sino may gusto nun? May pillar of cloud dyan. O may pillar of fire dyan, paggabi. Sino may gusto nun? Sa mga Christian, nasa labas niya. Yung pillar of fire paggabi. So hindi ka na magkukuryente, di ba? May ilaw ka na. Tapos naman, pag naiinitan ka, yung pillar of cloud, Lord, thank you, nandiyan yung presensya mo. Ngayon, iniisip ng mga tao, uy, buti pa siya, may Diyos. Kasi nandiyan yung presensya ng Diyos. Pero ba, ang ganda nun, di ba? Pero yung reality, na twisted ang ating puso, na kahit nandiyan mismo, at totoo, nandito ang Diyos ngayon mismo. Yung presensya ng Diyos, nandito talaga. Pero, dahil alam ni Isa, na matitigas ang ulo ng tao, hindi lang Israel, buong sang sinuko. Dahil doon sa sumpa na ibinigay ng Panginoon sa Genesis, di ba? Ang tigas ang ulo natin. Kaya iwasan natin. We must teach a generation to rely upon God, to depend alone, only to God, alone to God, and not to forget yung mga himala na ginawa niya sa mundo. Iwasan natin to. You are not the Savior of this church. And you will never be the Savior of your family. Only Jesus. Kailangan natin ituin yun. Kaya sabi nga ni Pastor Eric, no? 3 years old pa lang, yung mga Hudyo, yung mga Israelitang Hudyo, 3 years old pa lang talagang sinasaksak na sa kanila ang mga kautusan ng Diyos. Tinuturo na sa kanila. 3 years old pa lang. Kaya, mga kapatid, we must avoid this attitude. Babalikan natin, ano ba yung tinuturo ng verse 8? At huwag, ano daw, maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo, at mapagbagsik na lahi. Isang lahi, hindi inihanda. Binasto ko lang yung translation ha. Kasi doon sa unang translation Tagalog, I do not have to agree with that. So I have to go back sa original translation ng literal translation from the original manuscript at ito sa Tagalog, at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapaghimagsik na lahi, isang lahing hindi nihanda ang puso at ang kanilang isipan na hindi maging tapat sa Diyos. So ngayon pa lang dapat ituro natin sa mga anak natin, kung tayo naging pasaway noon, huwag na natin ituloy yun. Putol natin sa mga anak natin. Kung tayo hindi tayo tapat sa Diyos noon, iputol na natin, ituro natin sa anak natin ngayon. Ituro natin sa kanila na ang kanilang pag-asa ay ang Diyos, na huwag silang makakalimot sa ginawang himala ng Diyos sa ating buhay. Minsan may mga tao, talaga? Paano kami? Pastor, masununan naman kami. Hindi kami magkakasala. Hindi namin gagawin yung ginawa ni ganito. Susunod kami! Oh, really? Talaga? Hindi kayo magkakasala. Hindi tayo magiging pasaway. Kung silang mismong mga Israelita ay hindi excuse sa kasalanan, tayo pa kaya. Mismong presensya na ng Diyos nandun na eh. Literal na presensya ng Diyos nandun na. Tayo pa kaya na wala tayong nakikitang halimbawa, walang mahahawakan, walang masisilayan, walang mararamdaman. Ang tanging presensya ng Diyos na nakikita natin literal, yung salita ng Diyos. One time, there's this merong isang lalaki galing sa isang Kristiyanong lugar. Nagkaroon siya sa sarili niya na hindi ito totoong pinananampalatayaan namin. So itong batang ito, nag-aral ng mabuti, pumasok sa mga bigatan university, pinag-aralan ng mabuti para patunayan na wala talagang Diyos. Ang
dami yan mga research paper. Lahat ng mga atheists, ng mga magagaling na philosophers, kanyang kinote doon. Mga thesis na kailangan niyang ipasa upang patunayan na walang Diyos. Isang araw nang siya isang maging matagumpay na isang philosopher, umuwi siya sa kanyang bahay upang anyayahan ang lahat ng mga pantas, philosopher at mga pastor na nandoon sa lugar na yun. Sabi niya, lahat kayo, nanyayahan ko. Karoon tayo ng simpleng debate. Patutunayan ko sa inyo na wala at hindi totoo ang Diyos. Nilapag niya ang kanyang mga dokumento. Parang nasa impeachment trial. May mga dalang ebidensya. So wala. Na-intimidate yung buong bayan. Baka mapaya tayo. Umabot ang isang oras, wala ni isang tao tumayo sa entablado para tanggapin yung hamon. Sa gitna ng kadiliman, may isang matandang tumayo. May hawak na green na mansanas. Ibinabato niya pataas pababa ang mansanas. Sabay ngumiti siya na, "Imo! Alam mo ba ang lasa ng mansanas na to?" Napaisip yung lalaking matalino. Alam ko na sa isip ko matalino. Sinusugot niya ako. Pero matalino ako. Kaya ko sagutin ang tanong niya. "Maganda!" Sabi niya, "Halika rito! Dalhin mo yung mansanas na dala mo. Sasagutin ko ang tanong mo." "Ano ang sagot mo, Imo?" "Paano ko malalaman? Hindi ko ba natitikman?" "Magaling." "Ano ang sagot mo, Imo? Paano mo malalaman na may Diyos kung hindi mo pa siya natitikman?" Paano natin ito sa mga bata ko? Sa mga anak niyo. Sa mga bata sa school. Sa mga klase niyo. Sa school. Mga kalaro niyo, mga bata. Paano niyo tuturin? Hindi niyo mga natitikman ng Diyos. Hindi niyo malalasahan. Ayaw. Marami sa atin, ayaw maging Kristiyano. Sa totoo niyan, maraming mga tao ayaw maging Kristiyano. Hindi dahil sa ayaw nila sa Diyos, kundi dahil ayaw nilang iwanan yung kasalanang buhay na nasasarapan sila. Oo, totoo yan. Yung aking kapatid, presidente ng LGBTQ, may sinera ko sa kanyang video kasi I'm very careful. Ayaw ko siyang ma-offend talaga kasi nga, kapatid ko to. Baka maputulan ako ng tulay, wala na akong daan para maabot ko siya. So sinera ko sa kanya, isang napakagandang bakla. Ang ganda talaga. Nakita niyo siguro to. Nanalo siya sa mga contest ng Super Serena, sa buong sa ibang bansa, hanggang sa nag-transitioning siya na maging babae. Ang ganda talaga niya. Kayo, wala kayo nito para. Joke lang, magaganda kayo. Pag nakita niyo yung mukha ng baklang to, ang ganda talaga. Sa mga contest na ngayon, nakapangasawa siya. Pero sabi niya, sa buong buhay niya, lahat ng kanyang yaman, success na nakuha, parang laging may utang. There was one time daw, nanood siya ng live sa CCF, napanood niya si Bong sa akin. Nagkaroon siya ng interest. Umaten siya, naka-gown, ang babae. Wala man lang daw na sa kanya. Pero nagpatuloy siya hanggang sa nakikinig siya at nalasahan niya ang Diyos. Natikman niya ang kabutihan, kadakilaan at kaligtasan ng Diyos. Nagbago itong tao. So sinend ko sa kapatid ko. Siyempre, baka ako maniwala siya doon. Sinugot ako ng kapatid ko. Hindi ang haba! Kaya ako pa naman, ayoko nang ganun. Pero sabi ko, I know where my matter is at. I need to choose my own path. Hindi ako sumagot, sabi ko, hindi lang naman. Mga sabi, okay. Bakit mga kapatid? So I want to give a place now. Apply ko siya, pag naisip ko siya, I pray for him. Kayo ba? Paano tayo? Sa atin, paano natin pinapamalas, ituro na ang tanging sandigan natin, ang tanging pag-asa natin ay Diyos? Paano? Nakakapag ko sa inyo, nakakapag ko. Salamat kasi nakikiligma ka. Nakikipaglaban ka sa tulog na yan. Talagang lumalaban yung iba sa inyo eh, nasaan to? Stop! Layo ka sa akin! Spirito ng mato! Pwede, matulog na kayo. Basta magigising pa kayo. Sino yung magiging halimbawa? Hindi tayo tatapos. Tatapos na po tayo. Makakatulog ka na rin. Sino ang magiging halimbawa? Ito yung ginawa ng Diyos. And this is sa prophecy ni Asaph. Ito yung prophecy niya. Ang kinuhang pangunahin, verse 17. Dulo na ito ng passage. Ang kinuhang pangunahin sa mahirap inugot. Sa mahirap pa inugot. Ano sabi niya? Ang kinuhang magiging tagapanguna ay kinuha saan?
Bakit hindi siya kumuha sa mayaman? Sa magagaling? Sa mga bongit magaganda? Sa mga sexy macho? Hindi. Saan niya kinuha? Sa mahirap na niya dinugot. Isang pastol. Alam niyo pastol? Bakit pastol? Hindi sundalo. Nag-aalaga lang ng tupa. Isang pastol ang napili. Si David na kanyang, alam na ni Lord servant na to eh. Noon pa man eh. Kasi mismo sinabi ni Asaph, si David na kanyang, marami sa atin dito, hindi servant. Salamat sa ibang mga OFW pag natatapos yung gawain. Nagdidinis kayo eh. Yun ang iba sa atin, mga praise and worship leader ha. Pagkatapos yung tumugtog, gumawa pa rin tayo. Sama-sama tayo tumulong. Hindi yung isa sa isa, tumugtog na ako. Hindi na, kakain lang ako. Kayo naman maghugas. Ito ba ako? Mga kapatid, tulong-tulong tayo. Kasi sabi dito, sino daw na magiging halimbawa? Lingkod. Hindi boss. Si David na kanyang lingkod, verse 71, ang alagang dati nito ay kawan ng mga hayop. Nang maghari sa Israel, nanguna siya sa bayan ng Diyos. Ito yung dalawang bagay na meron si David. Matuwid na namamahala, sabi sa Ingles, integrity of his heart. May namalakad ng mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay with skillful hands. Hindi sinasabi ng passage na to na perfect yung pinili niya. Hindi sinasabi. Ang sinabi niya lang, lingkod ko to, may integridad sa puso niya. Alam niya integrity? Alam niya ba integrity? Ha? Pag mimiling doon? Hindi, intensity yun. Integrity. Alam niya? Yes. Paano i-define integrity? Integridad. Doing something even without nakatingin. Doing something good, doing something good and something right, even if nobody's watching or looking at you. Ginagawa mo pa rin yung tama kahit walang nakakakita sa'yo. Pero totoo naman, may nakakakita talaga sa'yo. Diyos. Yun ang integridad. Hindi yung porket ginagawa na nila lahat, tapos niya, nagbibiroan kami sa batasan. Sana makatanggap tayo malita. O talaga nagbibiroan kami. Sila, wala naman silang pakialam mo dyan eh. Diba? Ito ngayon, pagkatapos sa impeachment na yan, sa tingin niyo, may mananagot sa mga maletang yan? Tingin ko, wala. Kasi sila makakakapi na eh. Okay na, pwede naman sa akin. Bahala kayo sa buhay mo. Kaya sabi ko lang, nagbibiraw kami kahapon sa kahit isang maleta lang, kahit may 20 million lang ako. Bibigyan ko kayo, tag-isang dang million. Tutuwa na kayo yan, di ba? Bahala na kung saan galing yan. Pero dito, sinabi ng Diyos, ang pinili niya ay isang pastor, galing sa mahirap. Isang lingkod, alam na lingkod yan ha, at may integridad sa puso. May integridad. Hindi nadadala ng kung ano-ano. Nasa hulan lang ng konti. Yung mga bata, no? Pagka gusto mo makadalaw sa manliligaw, sa naniligawan, pwede. Diba? Panunuhon na yun, wala kang integridad. Isang halimbawa yun ang walang integridad. Kung babasahin natin ng plain lang, itong passage na ito, hindi natin maintindihan na darating ang isang araw, doon kay David, sa lahi ng David, ay may darating na hinirang na talagang tunay, perfecto, at tunay na maaasahan natin, walang pahit na kasalanan. At siya mismo, punong-puno ng katwiran. At ang kanyang kamay, kay David, skillful hands eh. Pero ang kanyang kamay ay pinakok sa puso ng Panginoon. Hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito kay Kristo. Who would ever imagine? Itong si Asaph na nagsusulat. Prophecy pa na yung sinasabi niya. Na sa bayan David, doon niya hinugot ang magiging tagapagligtas natin at ang magiging kwento natin sa lahat. Na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, namatay at binayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay upang bigyan ng pagtotoo ang pangako ng Diyos sa atin. Romans 1:3, pinatotohanan ng bagong tipan na kung kanino manggagaling concerning His Son who was descended from David according to the flesh. Matthew 1:1,
the record of the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Revelation 22:16, I, Jesus, sabi ni Jesus, have sent my angel to testify to you these things from the churches, that I am from the root of, and the descendants of the bright morning star. Sabi ng 2 Timothy 2:8, remember Jesus Christ, risen from the dead, descendant of David. according to my gospel. Hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito kay Kristo. So yun ang ikukwento natin. At yun din dapat ang hangarin natin. Ang maranasan siya araw-araw. Ang presensya ni Jesus, malasap natin, matikman natin, araw-araw. Kasi ano, nasa likod ang mundo. Sabi ni Pablo, redeeming the times for the days of evil. Kasi ninyo, kanina, sino na naman yung namatay? Di ba? Remember kayo? Isa na namang rider. Gusto nyo kayo yun? Ano yun, di ba? Hindi nyo masasabi, you'll never know. Isa lang, kumakain ka lang, nabilihukan ka eh. Patay. Pero dahil naintindihan na natin ngayon, doon sa prophecy ni Isa, hindi pala ito tungkol sa akin. Tungkol ito kay Kristo. Say that in your heart. This is not about me. This is about Christ who lives in me. Dito po ako magsasarado. Every time po, may nagpa-family time naman. Kasi ako, iniisip ko yung anak ko. Madali siyang palakihin, pero ang anak ko, hindi ko siya mapapalihin. Totoo, di ba? Madali magpalaki ng bata, pero mahirap magpalihin. Di ba? May mga time na namin siya. Para po pwede lang siya ipalaminate para huwag nang lumaki. Di ba? Makasama mo lang. Di ba si Jason, maliit pa siya. Sa pagdahin, hindi na. Di ba? Di ba? Di ba? Yung anak ko, nakita ko, alam siya lumalaki. Sabi niya, Papa, ano tayo ng movie? Sige, ano ba anak? Ano, tingin kami ng pambata. Ang pinaka-pambata talaga doon, yung paborito ko. Siyempre, gawa ni Marvel, gawa ng galing sa comics ni Stan Lee. Marvel. At sino yun? Palabas niya, si Spider-Man, A Brand New Day. So, yung mga bata, sa feeling ko, nagkamali ako talaga sa kanila kasi ang lilikod pa nila, hindi nila naiintindihan, pinapanood nila. Pero ako, harap ko isang batang nanonood. Kasi naalala ko ng bata ko, kaya nga ako talaga wala akong hilig sa cartoons eh. Kaya nga yung pangalan ng anak ko, Marvel eh. Diba? Wala akong hilig yan ha. So, nung matatapos na yung pelikula, hindi sinasadya, si Frank Miller o sa katauhan ni Punisher, kailangan niyang patayin si Jean Grey para mawala yung kanyang mind control sa mga taong nakontrol niya sa buong radius ng lugar na nandun siya. Si Spider-Man, pinasok niya yung isip ni Peter Parker at doon niya nakita na iba pala yung sakripisyong ginawa ni Peter Parker para lang iligtas ang mga mahal sa buhay. At nung makita yun, maintindihan ni Jean Grey na mas malungkot pala ang nilalagayan ni Spider-Man, binitawan niya si Peter Parker. Pero dahil may spider senses si Spider-Man, ito yung isa sa kapangyarihan niya, malayo pa lang, alam niya na may mangyayari masama. So malayong lugar, nakahanap ng butas si Frank Miller para patayin si Jean Grey. Nung binarin niya ang gano'n at nakawala na si Peter Parker, naramdaman niya parating na yung bala, hinarang niya yung sarili niya sa kanya. So, nagulat si Jean Grey, nung hinahakan niya yung kamay niya, nung nakita niya yung kamay niya may dugo, bumagsak si Spider-Man. Tumakbo si Frank Miller kasi alam niya na tinamaan niya, hindi si Jean Grey. Dinala niya sa ospital, nagmamadali sila. Wala naman sa'yo, my friend! Sabi na gano'n. So nung dumating yung sila sa ospital, lumipas ang mga, sabi nung palabas, mga ilang araw, wala nang maskara si Peter Parker. So nag-aalala ko, alam na ba ng buong mundo na si Peter Parker ay si Spider-Man? Alam na ba? So sabi niya, alam ko ang gagawin mo. Binuhay ka ni Jean Grey, tinulungan ka pa rin niya. Sa pamamagitan ng kanyang mental telepathy, ikaw ay nabuhay. Pero paano ka lalabas dito? Alam na ba ng mundo, hindi ako banas. So ang ginawa ni Frank Miller, magaling na si Peter Parker, lumabas sa pintuan ng ospital. Akala niya babatiin siya ng mga tao, hindi. May habang siya naglalakad, nagsisigawan ng mga tao, it's Spider-Man! Sisigawan lang ng tao. Lumingo siya ng gano'n, si Frank Miller suot yung kanyang maskara. Okay siya ng gawin, nag-celebrate sila. Habang pinapanood ko ito, naisip ko yung sarili ko, this is not about me. This is about him. Sa lahat ng nagawa ko, nung nakita ko si Peter Parker, masayang-masaya siya. Masaya na rin ako pag nakita ko si Jesus ay maluwalhati sa buhay. Amen. Kasi this is not about me. This is not about you.
This is about Christ. Ang goal natin is to glorify Christ. Bagaman hindi na natin madadagdagan yung kanyang kaluwalhatian, pero yung buhay dapat natin, ang nakikilala sa atin, si Jesus! Di ba lang hindi kayo, maging anonymous lang kayo. Basta si Jesus kilala, satisfied ka na, no, totoo yun. Ang satisfaction natin ay pag nakita natin balang araw si Jesus sa harap-harapan na siya'y kinikilala bilang Lord and Savior, that Jesus is Lord. Fulfill lang ng po yun. Kasi yung pusong may malaking awang ay napunuan niya si Jesus. Manalangin ka. Ama namin Diyos, anong magkuluran yung tayo ko ang natin mahapa? But I pray, O Lord, I'm just taking most of this time, for I do not know what will happen tomorrow. This passion that you have given me, I pray, O Lord, sa kalagitnaan namin, Father God, ay kuminis po kayo. Hindi po doon sa mga nasabi ko, akin may mali ako nasabi. Pero Ama, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay naway kumilos sa kalagitnaan namin. Kayo po ang siyang gumamon, magbago ng buhay sa pangalan ni Jesus. Hindi po, magpapatuloy tayo, tuloy tayo, dahil first Sunday ngayon, ating pong inaaniyahan, ang ating pong magagawa, na ikalat, ang ipangahagi, ang simbolo ng dugo at katawan ni Kristo. Habang ibinabahagi ang mga simbolo ng katawan ni Kristo, at ang dugo ng kanyang buhay. Nanatili po tayo sa Espiritu ng pananambahan. Tayo po pinalahanan ng lahabang ng Panginoon, ang banal na hapunan ay hindi isang ordinaryong gawain. Hindi ito parang isang activity lang na kailangan natin sumunod. Ito ay isang pagpapaalala sa atin na ito hindi basta-basta. Ang sabi ni Pablo, ang sino man na magpapartake nito na hindi karapat-dapat ay nag-iigbitan ng hatol at maraming